Okay, yung PhilHealth kasi at the time, sabi ko, bakit nga ba tinransfer? Now, although may decision ng Supreme Court na unconstitutional siya, pero na-explain kasi sa akin 'to at nag-podcast kami dito, na may mga iba-ibang termino na dapat maintindihan ng bawat tao at dapat maintindihan ng din Supreme Court. May ibang termino na hindi siya maku-consider na dapat, kaya siyempre may Opo, decision na, na we have to respect the unconstitutional. decision. Opo. Na hindi siya dapat na naging gano'n yung idea na mali. For me Opo. ito sa akin. Kasi naintindihan ko, nung nag-explain sa akin, in-explain to sa isang podcast, ako yung pinaka-host. Kung ano yung mga reserve funds, ano yung mga ganito, papaanong umikot yung pondo ng PhilHealth, at paano ito nakatulong yung unang tranche, first and second tranche, nagamit ito sa pagbabayad sa frontliners nung pandemic na hindi nabayaran nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Tapos, nung nag-explain kami dyan, may isa pala dating na frontliner doon, sabi niya, taga-Taguig yata siya. Nagulat siya, kaya pala nabayaran na kami. Alam mo yon na tayo, na nasa labas, hindi natin alam yun eh. So, ngayon na nakikita ko kung paano magtrabaho si Pangulo, sa isang araw, kahit sabihin natin na 2 lang ang events niyan sa labas. Pero ang hindi nakikita ng tao, maraming private meetings ang Pangulo kapag wala sa labas. Napapansin So ko yan sabi ko, ang sa mga sipag, kababayan natin. oo, ang sipag pala niya na hindi ako at the time na hindi ko alam yung mga, wala ako sa meeting before, di ko naman alam, wala ako sa loob eh. Na ganun pala yung Pangulo at on time, minsan earlier pa. Naku. Really? So yung sasabihin nilang tamad ang Pangulo? Meron kasi isang isang kolumnista nagsasabing tamad ang Pangulo eh. Hindi po yung totoo kasi ako po nasa loob mismo. Alam ko po yung ginagawa niya at kapag nagmi-meeting kami, halimbawa, may mga files, may agenda. So, hindi lang magmi-meeting at makikinig for nothing. Iniisa-isa yan ng Pangulo at pag meron siyang tanong na paano ito, hindi ba to kokontra dito, hindi ba hindi ba ganito magiging sitwasyon na to? So, ibig sabihin, prior to that, yung pinaka papel namin o files namin na ipagdidiskusyonan, nabasa na niya. Alam niya, opo, alam niya na lahat. Alam niya na anong tatanong, ano yung pwedeng mangyari, ano yung pwedeng consequence nito. So, doon mo makikita, kaya parang, tamad, parang, hindi po totoo yun. Normally naman, alam mo na kung sino yung mga nagsasabi ng mga ganyan eh, di ba? Yung mga... Kaya nakakataka, di ba? Yung mga trip-trip lang, makikipolitika ako, oy, si Bongbong Marcos, ganito, ganyan. Ay, nako, ayoko dyan. No, pero yung totoo, katotohanan, hindi nila alam kung ano talaga yung nangyari. Minsan nga, ako sa mga kaibigan ko, maraming mga nandiyan sa mga DDS. Yung tipo bang, alam mo, popost nila, pero kapag ka tinanong mo, ano ba naiintindihan mo dyan? Alam mong hindi kayang sagutin. Alam mong hindi nila naiintindihan. Oo. Alam mo, sa totoo lang ang isa sa pinakamasalimuot na issue at pag inaral mo, yung issue sa PhilHealth. Really. Opo. Malalim siya masyado. Marami siyang masalimuot na mga bagay-bagay doon na dapat naintindihan. Dapat naintindihan ng buo. Kaya lang, syempre ngayon, may decision ng Supreme Court, doon na lang tayo babase. Opo, tama. Maiba ako, Atty. Claire, kasi bago tong Kelebiste, mainit na tayo. Bago Kelebiste, meron pa di ba? Meron pang bantaan para sa akin tayo. Rekta, taong kalye ako, taong kalsada ako, taga-Tondo ako dati, doon ako pinanganak. Hoy, Tondo ko, gagalangin. Gagalang, sa Torres High School ako gumraduate. Hoy, St. Joseph ako. Doon ka lang. Magkatabi lang tayo. Magkabila ka lang, po. Oo. Alam mo naman yung mga salitaan dyan, di ba? Kapag ka sinabi mong mata mo lang alang walang latay, alam mo na, banta yun Salitang kalye na banta yun tanong ko, may plano ka ba sanang kasuhan mo sana? Sa ngayon, wala talaga. Wala pa talaga. Ulitin ko, may plano ka ba kasuhan mo sana? Sabi ko dito sa vlog ko, kasi naintindihan ko binasa kong maigi
dahil nga sabi ko nga, pagka yung taong kalsada ka, lalo na taga-Tondo ka, alam mo sa sarili mo na yung mata lang niyan ang walang latay o Mm. or, ano ba yung ginamit niya dun, intestine or whatever? O, appendix and coccyx. Appendix. Kulang ang walang latay. Yun. So, alam mo yung ibig sabihin nun, eh. Kaya sabi ko dito sa vlog ko, in case kasuhan ni Attorney Claire Castro at patulan talaga, sabi ko 10 appearance fee nung lawyer mo, sagot ko na. Eh, nakita ko, napanood ko sa vlog mo. Ikaw, vlog mo ba yun or sa ikaw ang tatayo para sa sarili mo? Hindi nakalibre na. Yes! Ano ba yun? Trial lawyer kasi ako unang-una, Mark. Even before na may mga cases ako at ako yung magte-testify. So there's a need lang naman to execute the judicial affidavit. So pag may judicial affidavit ako, tatanungin ko yung sarili ko. Really? Opo. Are you one and the same? Clarissa Castro is the petitioner in this case. Yes, ma'am. Kasi it's already part of the judicial affidavit na lang eh. So, ang mangyari lang niya, pagka in-identify ko yung judicial affidavit ko, then that's the time na I will be cross-examined. So, kaya ko objectan. Objection, Your Honor. Kasi As a ako, witness, objection, Your Honor. kaya ako napapatanong, minsan, diyan sa Pilipinas, meron akong mga nakakasuhan, especially yung, RAC, Realty, meron kaming diyan. Yung tipo bang, hindi naman yung lawyer ko, shout out kay Attorney Maynard Panela, lahat nung kaso namin sila eh. Yung tipo bang minsan meron kang napapaisip na, ano ba to? Bakit parang mas kaya ko pang i-defend yung sarili ko kaysa dito sa lawyer? Kunyari ako, hindi naman ako lawyer. Pwede ako tumayo doon or hindi? Ulit, kung ikaw yung Kung ako yung magkakaso, or ako yung kinakasuhan, hindi naman ako lawyer, pero ayokong kumuha ng lawyer. Ako yung magpapaliwanag lahat. You can defend actually, you can represent yourself. Kaya lang, baka mahirapan ka when it comes to mga objections. Di ba? May makakalusot at makakalusot na tanong na since hindi mo alam yung mga rules on objections, baka makalusot. Kaya kailangan mas kailangan. Hindi natin kakasuhan. Sa ngayon. Ngayon, hindi ko pa iniisip. But ginawa ko lang 'yan kasi kailangan ko lang naman din proteksyonan yung sarili ko. Yes. 'Di ba? Kasi ang mga bossing nito, ang mga iniidolo nito, may mga kilalang inamin naman na may kilalang assassin yung kanilang poon o yung iniidolo nila, 'di ba? So I have to protect myself lang naman.